Alam mo kapatid, tama ka eh. Yung pag-NPA talagang walang mabuting maidudulot sa kabataan. Pero pero maraming nare-recruit because of injustices sa ating bayan. Bibigyan kita ng maikling kwento about yung sa cycle niyan. Maraming mga partido. Siyempre, halos lahat ng politiko may partido. May mga political parties, independent politicians, party list representatives, NGOs o anumang organisasyon. No? Ayan. Yung mga apat na nabanggit ko na yon kung saan kadalasan nagmumula yung mga politiko. Hawak sila ng mga oligarko. Kadalasan they are funded by the oligarchs. 'Di ba? Either by blood, kamag-anak, either by affinity, o naging asawa, or kagaya nung si Paduano na sinabi ni Ka Eric ay dating NPA, hitman, naging bodyguard ng oligarko, and then pinondohan yung kanyang party list. 'Di ba? So, just imagine na marami, if not all, sa mga politiko ay funded ng oligarko. Oligarko, ito yung may-ari ng pinakamalalaking industriya sa Pilipinas. Mga kumikita sa mga kontrata ng gobyerno, sa mga pinakamalaking kontrata ng gobyerno. So, imagine mo yun ha. So, itong mga oligarko na to, na nagdudulot sila ng, bagamat they are the capitalists, no? To some extent, you give them respect kasi they are capitalists. Marami sa mga oligarko na ito, nakuha nila yung pera nila because yung loans nila were condoned by the government. Doon sa DBP, mga ganyan. Because of power, because of greed, because of tax evasion na hindi nahuhuli, because of loot, kung ititrace mo pa yung mga old money, the loot of war, marami silang panggagahasang ginawa sa ating bayan para yumaman ng ganon. At hawakan yung mga industriya at ari-arian na currently hawak ng kanilang pamilya o ng kanilang korporasyon. So itong mga to nagpopondo ng politiko. Itong mga politiko na to will cause divide, will cause problems na hindi makakatulong sa pangkalahatang Pilipino. Papaboran yung policies na gusto ng mga oligarko. Para kumita lalo yung kanilang mga hawak na negosyo. Isa na doon, mass media, the mainstream media. So dahil sa mga kaguluhan, dahil sa mga injustice na mga nangyayari, it will trickle down pababa. So dito na tayo pupunta sa laylayan. Merong mga pamilya sa probinsya na nagiging biktima ng land grabber. Yung land grabber, for example, ang nagfa-facilitate niyan yung bark chairman kunwari. Ito yung mga nag-a-assess ng mga lupa ng yung mga excess na lupa. Yun ang pinagkakakitaan nitong mga bark chairman na ito. Na illegal, kunwari lang ha, theoretically. So merong mga pamilya na nasasaktan sa ganito, nawawala ng lupa, na kumukonti yung lupang inaasahan nilang ibenta kasama ng kanilang mga alagang kalabaw at crops para makapag-aral yung mga anak nila at magkaroon ng mas magandang buhay. So, dili naman kaya may mga fishing area gustong gawing bibilin ng mga bata ng oligarko o ng mga bata ng politiko na eventually hawak din. Magkakaano yan eh, triangulo yan eh, magkakaugnay yan eh. Para yung oligarko mag-i-invest doon, gagawin niyang port o gagawin niyang minahan ng black sand. Ganyan ang ganyan ang system. So may mga maapektuhang mga ordinaryong tao na pakiramdam nila hindi sila nagkaroon ng hustisya. Itong mga taong ito na walang makuhang remedyo, yung iba rito makakapag-aral,
magiging scholar. Pero dala nila sa puso nila yung puot kung paano sila napabayaan ng gobyerno. Take note ha, naging scholar sila in a way, but nahirapan sila sa buhay, nakita nila yung ginawa ng kulang, sa madaling salita, kulang yung return ng social justice, kulang yung utilization ng buwis. Sabihin mo ng pinag-scholar sila pero nakita nila yung kalsada nila hindi pa rin ginagawa, yung private property nila kinuha lang, hindi nabayaran ng tama, nagpasukat sila ng lupa, yung magsusukat ng lupa, konsehal ng barangay, inonse pa sila. So, ano yan, magkakarugtong kung nasusundan mo. So, ito mga makakapag-aral na ito, tatargetin ng mga NPA. Kasi may galit sila sa puso, may angking talino, may galit sa puso. At dahil wala naman silang ibang maaasahan, hindi sila naniniwala sa justice system, hindi sila naniniwala sa social justice, yung maliit, yung mga kabuhayan nila, yung mga dating sinasaka nila naging subdivision na, yung mga dating pinagkakakitaan ng tatay nila na nangingisda, yung baybayin naging minahan na ng black sand, yung mga kabundukan kung saan naghahunting yung mga ninuno nila naging mining na. Sila nakapag-aral, magiging mga rebelde. Yung iba magiging abogado ng NDF, ng NPO, ng mga naka-umbrella under NDF na nagtatanggol sa mga NPA. So the cycle of violence never ends. Ito mga na-recruit na nagdesisyong mag-armado, papatay ng sundalo. Yung pamilya ng sundalo naghirap sa probinsya nila, nawala ng tiwala sa gobyerno, low moral, sasama rin sa kaliwa. Habang yung mga oligarko patuloy lang ang tayo ng kanilang mga telecommunications towers, gagamitin ng NGCP, gagamitin ng kung ano. That is the cycle here in the Philippines. So it's always a win-win for the rich, the elite, the Fortune 400 families. And it's also a win for politicians na hawak nila. And it will forever be a loss ng pamayanan ng bansa. It will forever be a loss. That is the reason why ganun na lang yung respeto ko kay Duterte. Lahat na nabanggit ko, he understands to the teeth. He understands as if pinagdaanan niya. He understands as if nakita niya. Marami rin namang nag-prosecutor katulad niya Pero ito mga prosecutor na ito yung mga gusto ng magagandang buhay. Gusto, makikita mo siya mga fine dining, traveling the world. Meron na silang power. Iba, si Duterte, sinapuso yung pagiging prosecutor. Nakita niya yung kabalbalan doon. Na makikita nyo ngayong sambayanan sa ginagawa ng DOJ. Nakita niya. So sabi niya, kulang ang magagawa kong pagbabago rito. So that's why naging mayor siguro siya. Na naging mayor, mas malaki yung power, administration and protection of the whole city. So nagkaroon siya, napatupad niya yung maraming reforma na hindi niya kayang ipatupad nung siya ay ordinaryong prosecutor lamang. So may intindido. Lumawak lalo siguro sa pakikipagtalas-tasan niya sa mga tao. Napagyaman siya ng experiences na naka-interact niya sa mga pinamumunuan niya na from different walks of life, from oligarchs sa lugar nila up to the ordinary people sa probinsya nila. And na-expose siya sa kung paano niya protectionan yung community sa mga insurgents, sa mga terrorists. So, iba yung naging lalim at tapang ni Duterte.